Pag-aral ng bantayan. MG Tanong Sagot. Abril 20 bawas 26, 2026. Tema. Katuloy ay magsikap tungo essay bautismo. Sa artikulong ito, tututuan tayo sa kung bakit mahalagang bumuo tayo ng matalik na pakikipagkaibigan kay Jehovah at magpabautismo ngayon. Kaya simulan natin sa aking mga inihandang sagot. Tanong 1. A. Ano ang ilan sa mga benepisyong nakukuha natin sa pagpapabautismo? B. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Sagot A. Kapag tayo ay nabautismuhan, nagkakaroon tayo ng malinis na konsensya sa harap ni Jehovah, gaya na nabanggit sa 1 Pedro 3:21. Tatanggap din tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan at pagsang-ayon ni Jehovah. Bukod pa rito, ang ating desisyon ay nagsisilbing mabuting halimbawa para sa iba sa kongregasyon. Sagot B. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung bakit maaring mag-atubiling magpabautismo ang ilan, kung bakit mahalagang isaisip ang wakas, at kung paano tayo makikinabang sa pagsisikap na mabautismuhan ng walang pagkaantala. Tanong 2. Bakit nag-atubiling magpabautismo ang ilan? Sagot. Nag-atubiling magpabautismo ang ilan dahil sa takot. Maaring madama nila na hindi sila sapat na karapat-dapat para mapalugdan si Jehovah o mag-alala na hindi nila maabot ang kanyang mga pamantayan. Ang iba ay maaring natatakot sa pagsalansang mula sa pamilya o sa iba. Ang mga takot na ito ay maaring magdulot sa kanila ng pag-atubili, kahit na talagang gusto nilang maglingkod kay Jehovah. Tanong 3. Anong pag-isip ang maaring pumigil sa ilan na magpabautismo? Sagot. Ang ilan ay maaring mag-atubiling dahil sa pakiramdam nila ay hindi pa sapat ang kanilang nalalaman. Maaring inisip nila na kailangan nila na mas maraming kaalaman bago gawin ang hakbang na iyon. Ngunit ang halimbawa sa mga gawa Kabanata 16 na ay nagpapakita na kapag ang isang tao ay may pangunahing pag-unawa, pag-ibig kay Jehovah, at pagnanais na gawin ang tama, maaari silang sumulong ng walang pagkaantala. Tanong 4. Ano ang pinagtutunan ng pansin ng ilan na nagiging sanhi ng kanilang pag-atubili sa pagpapabautismo? Sagot. Ang ilan ay nakatuon sa mga sakripisyo na maaring kailanganin nilang gawin upang maglingkod kay Jehovah. Maaring inisip nila ang mga bagay na kinadidiliwan nila sa mundo at nadarama na magiging mahirap itong isuko. Ang iba ay nakatuon sa matataas na pamantayan pagkatapos ng bautismo at nag-alala tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali o pagkabigo. Ang mga pag-alalang ito ay maaring magdulot sa kanila ng pag-atubili, kahit na gusto nilang gawin ang tama. Tanong 5. Ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin kapag pinag-isipan natin kung magpapabautismo ba tayo? Mateo 13:44 negatibo 46. Sagot. Dapat tayong magtuon sa halaga ng ating natatamo, hindi lamang sa halaga. Ipinapakita ng mga ilustrasyon ni Jesus sa Mateo 13 na ang ating natatamo, yon ay ang ating relasyon kay Jehovah at ang pag-asa para sa hinaharap, ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay na maaring isuko natin. Kapag tunay nating pinahahalagahan ang kahalagahan ng katotohanan, nagiging mas madali ang pagsulong sa bautismo. Tanong 6. Paano tayo magkakaroon ng mabuting kalagayan ng puso? Sagot. Maaari tayong magkaroon ng mabuting kalagayan ng puso sa pamamagitan ng pagiging handang makinig at tumugon sa patnubay ni Jehovah. Ipinakita ni Jesus na ang mga may mabuti at mabuting puso ay tumatanggap sa katotohanan at kumikilos ayon dito. Kung sa tingin natin ay nahati ang ating puso, maaari tayong manalangin kay Jehovah para sa tulong. Gaya ng ipinapakita ni Ezekiel, maaaring bigyan tayo ni Jehovah ng isang bagong puso na tutulong sa atin na maging mas tumutugon at handang gawin ang tama. Tanong 7:8. Bakit ang ilang mga kabataan ay nabibigong sumulong tungo sa bautismo? Sagot. Ang ilang kabataan ay naimpluwensyahan ng iba, tulad ng mga tagapayo sa paaralan o mga kapantay, na humihikayat sa kanila na magkaroon ng kaisipang salungat sa mga pamantayan ng Biblia. Maaari nitong pahinain ang kanilang pagnanais na sumulong sa espiritual. Ang iba ay maaring hindi makatanggap ng sapat na pampatibay loob sa tahanan. Kung ang mga magulang ay pangunahing nakatuon sa edukasyon o hindi tinutulungan ang kanilang mga anak na magtakda ng mga espiritual na layunin, maaari nitong mapabagal ang kanilang pag-unlad. Tanong 9. Bakit maaring ipagpaliban ng ilan ang pagpapabinyag? Sagot. Ang ilan ay nagpapaliban dahil sa panjijipit ng mga kapantay o dahil naghihintay sila ng ibang tao tulad ng isang kaibigan o mahal sa buhay na magpabinyag kasama nila. Ngunit ang bautismo ay isang personal na desisyon. Hindi ito dapat depende sa ginagawa ng iba.
Dahil ang bawat tao ay responsible para sa kanilang sariling relasyon kay Jehovah. Tanong 1-0. Bakit maaring ipagpaliban ng ilan ang pagsulong sa spiritual? Sagot, ang ilan ay maaring magpaliban dahil sa palagay nila ay marami pa ring oras bago ang katapusan. Maaring inisip nila na maaari silang magmadali at kumilos sa ibang pagkakataon. Ngunit nagbabala si Jesus na hindi natin alam kung kailan darating ang katapusan, kaya hindi matalino na magpaliban. Tanong 11. Ayon sa awit 119, 60, ano ang ating nadarama tungkol sa mga utos ni Jehovah habang nakikilala natin siya? Sagot, habang mas nakikilala natin si Jehovah, lumalago ang pagmamahal natin sa kanyang mga utos at nais nating sundin ang mga ito nang walang pagkaantala. Ipinapakita ng awit 119, 60 na sabik tayong kumilos kaagad, hindi ipinagpapaliban ang mga bagay-bagay. Ang ating pag-ibig kay Jehovah ay nag-udyok sa atin na tumugon na mabilis at kusang loob sa kanyang hinihiling. Tanong 12. Ano ang matututuhan natin mula sa ilustrasyon ni Jesus tungkol sa ubasan? Sagot, natututuhan natin na kapag tinawag tayo ni Jesus, dapat tayong tumugon ng walang pagkaantala. Ang mga manggagawang dumating ng huli ay hindi umiwas sa gawain. Hindi lang sila tinawag ng mas maaga, at nang tinawag na sila, agad silang kumilos. Sa katulad na paraan, kapag nalaman natin ang katotohanan, hindi tayo dapat mag-atubili kundi tumugon ng mabilis at kusang loob. Tanong 13. Ano ang matututuhan natin mula sa asawa ni Lot? Sagot, natututuhan natin na hindi tayo dapat magpaliban sa paggawa ng mga kinakailangang pagbabago o manatiling nakadikit sa ating dating pamumuhay. Alam ng asawa ni Lot ang mangyayari, ngunit lumingon pa rin siya. Ang kanyang halimbawa ay nagbabala sa atin na ang pagkakataong kumilos ay hindi magtatagal magpakailanman, kaya kailangan nating tumugon habang may oras pa. Tanong 14. Paano dapat makaapekto sa iyo ang mga hula sa Biblia tungkol sa katapusan? Sagot, ang mga hula sa Biblia tungkol sa katapusan ay dapat magpalaki ng ating pagkadama ng pagkaapurahan. Habang nakikita natin ang mga ito na natutupad, dapat itong magudyok sa atin na kumilos at huwag magpaliban. Tulad ng mga unang Kristiyano na nanatiling alerto kahit na ang mga pangyayari ay hindi direktang nakaapekto sa kanila, dapat din tayong maging motibado na gumawa ng mga hakbang pasulong, kabilang ang pagsulong patungo sa bautismo. Tanong 15. Paano natin dapat tingnan ang panahon ng araw ni Jehovah? 2 Pedro 3:10 -13. Sagot, dapat nating ituring ang araw ni Jehovah bilang isang bagay na dapat tandaan at abangan pa nga. Gaya ng ipinapakita sa 2 Pedro, dapat tayong manatiling handa at sabik sa pagdating nito. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa paraang nakalulugod kay Jehovah, pakikibahagi sa mabuting paggawi at mga gawa ng debosyon, at paggawa ng mga hakbang tulad ng pag-alay at bautismo. Tanong 16. Kailan ang pinakamagandang panahon para sumulong patungo sa bautismo? 2 Korinto 6:1-2. Sagot, ang pinakamagandang panahon para sumulong patungo sa bautismo ay ngayon. Gaya ng itinatampok sa 2 Korinto 6:2, ngayon na ang lalong kaaya-ayang panahon. Ang bating na Ethiop ay nagpakita ng isang mabuting halimbawa. Nang maunawaan niya ang katotohanan at magkaroon ng pagkakataon, hindi siya nag-atubili, kumilos siya kaagad. Tanong 17. Ano ang ating matitiyak? Sagot, makatitiyak tayo na nais ni Jehovah na tulungan tayong mapalapit sa Kanya. Siya ay matiyaga at handang tumulong sa atin na malampasan ang anumang takot o alalahanin na maaring pumipigil sa atin. Kapag gumawa tayo ng mga hakbang tulad ng bautismo, magkakaroon tayo ng malinis na konsensya at makapagtutuon ng pansin sa kahangahangang kinabukasan na ipinangako ni Jehovah. Paano sa sagot? Tanong. Bakit maaring mag-atubiling magpabautismo ang ilan? Sagot, ang ilan ay nag-atubiling magpabautismo dahil sa takot. Akiramdam na hindi sapat ang kanilang kakayahan, takot sa pagsalansang, o pag-alala tungkol sa mga pagbabagong kakailanganin nilang gawin. Ang iba ay maaring makaramdam na hindi pa sapat ang kanilang kaalaman o naghihintay na lang sila sa iba. Tanong. Bakit hindi magiging matalino na ipagpaliban ang pagpapabautismo? Sagot, hindi magiging matalino ang magpaliban dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Gaya ng babala ni Jesus, kailangan nating maging handa, hindi ipagpalagay na may sapat na oras. Tanong, kailan ang pinakamagandang panahon para sumulong patungo sa bautismo? Sagot, ang pinakamagandang panahon ay ngayon. Kapag naunawaan natin ang katotohanan at inibig natin si Jehovah,
Hindi tayo dapat magpaliban kundi kumilos, tulad ng ginawa ng bating na Esyo. Salamat sa panonood.